So, good morning guys. Andito pa rin tayo sa aming maliit na kusina. Kwento ko lang, itong si Siopaw ay lagi lang siyang sumisilip dyan, lagi lang siyang nakaganyan. Pero hindi na siya tumatalon doon sa butas. Siguro dahil natatakot din siya dahil minsan naririnig niya ang dami-daming aso na nagkakahulan dyan sa baba. Siguro natatakot din siya, tapos maraming mga manok na lalaking manok. Siguro natatakot din siya. Ayan, nakaganyan lang siya, nakasilip-silip lang siya dyan. Tapos pag may dadaan dyan na aso, kinakalabit niya. Ayan. Hindi na siya tumatakas guys. Siguro bumait na siya, no? Pero kapag hindi ko siya nakikita dito sa loob, nag-aalala pa rin ako kasi nga baka nga lumusot siya dyan. Yung mga dati kasi naming pusa, lumusot dyan. Tapos hindi na nakakyat dito. Kasi wala na yung puno na inaakyatan nila dyan. Pinutol nung nasa baba. Ayun. O, diba? Bait na yan. Hindi na yan tatakas. Ha? Wala. Iniiwanan ko ng bukas ito. Pero minsan, pagka medyo matagal akong mawawala, hindi ko siya iniiwanang bukas kasi alam mo na, baka matuksong bumaba. Diba? Bait na yan. Bait na, Siopaw. Laki-laki na yan. 7 months na yan eh. 7 months pa lang siya pero ang laki niya, laki. Kita nyo naman siguro kung anong itsura niya nung napulot namin. Dungis-dungis, parang kadiri, hawakan. Di ba? Yung mga kapatid niyan guys, medyo nawala na yung dalawa. Isa na lang ang natira kasi 4 sila. Nagkasakit, nagkaparbo. Late na nung nadala sa vet. Kaya ayan si Siopaw ay swerte na napunta dito sa amin. Ayan o. Ganda ng mata yan. Ganda, ganda. Hindi na yan tatakas ha. Huwag tatakas ha. Gutom ang aabutin mo dyan sa baba. Ha? Siopaw? Huwag tatakas. Diba maraming paputok ngayon guys kasi December. Kaya itong si Choco ay ayan, takbo-takbo na naman. Litong-lito na naman sa sarili niya. Wag lalabas, basa dyan. Wala. Wag lalabas, wag lalabas. Diyan lang. Minsan sa CR pumupunta. Wag lalabas, hasaraduhan kita dyan. Sige. So, ayun lang ang update ko kay Siopaw. Hindi na siya tumatakas. Diyan na lang siya. Ito namang si Choco. Si Choco ay ayan. Ito na naman kasi ang dami nagpapaputok guys, talagang naririnig naman. Syempre sa tenga niya masakit siguro o ano man, natataranta siya. Kaya ito kakargahin na lang natin. Itong mga dagol yan. Walang pakialam yan, tsaka si Siopaw, ayan walang pakialam sa paputok. Bukod tanging si Choco lang ang takot sa paputok, kaya wala kaming ginawa dito kundi magkargahan. Ayan, papakarga na naman. Karga na nga Huwag nang malikot. Sabi kasi doon na lang sa kwarto. Kinigigil mo ko Sabi doon na lang sa kwarto, huwag aalis doon. Alis ng alis. So yun nga guys. Ayan walang paki si Siopaw sa paputok. Wala lang sa kanya yan. Ayan. Dito, bukod tanging si Choco ang takot sa paputok. Ayan papakarga. Papakarga na, likot-likot pa. Yun. Balikan na dun sa kwarto. Kaya dun lang to lagi sa kwarto pag ganito Kaso gusto namang lumabas. Siguro gustong maglaro. Ayun. Basta mga ganitong oras. Mga tanghali mula alas 8. Wala nang humpay ang paputok dito guys. Talaga naman. Minsan parang akala mo may gera Kasi sobrang lakas talaga, hindi ko alam kung anong mga paputok ang ginagawa nila. Kaya masyado silang maraming pera para aksayahin para sa paputok. Siguro doon sila masaya. Di ba ba? Si Haba, saan masaya? Dito sa treats. Wala na kayong treats ubos na. Sana bumili si ate kasi umalis si ate. Ayun, may paputok na naman. Di Pau, anong ginagawa mo dyan sa mesa? Yun. May nagtatanong pala bakit ang mga pangalan ng aking aso ay si Itim, si Haba,
si Punggingging. Kasi guys, ganito yan. Yung ipanganak si Haba ay sobrang puti. Lahat puti, wala yung mga dot-dot na yan. Sobrang puti. Akala ko plain white lang talaga. Tapos, pahaba siya. Kaya, ang pangalan niya ay Haba. Para hindi kami malito. Kasi iba-iba naman ang kulay nila, oh. Oh. Yan. Kasi mahaba nga siya. Siya ang pinakamahaba sa lahat. Kaya, ayan. Ang pangalan niya ay naging Haba. Nagalit, oh. Ayaw niyang tinatawag ng Haba. Shhh! Ay, ano na naman yan. Kaya pag naglilinis ako, guys, ay talagang kinukulong ko sila. Kasi, ayan, mahilig sila mag-amoy-amoy tapos magdila-dila sa sahig. Kasi nga, itong si Haba ay meron. Siguro yung mga patak-patak niya ng dugo ay naamoy nila. Tapos, ito namang si Punggok. Kaya naman ang pangalan niya ay Punggok. Kasi, sobrang ikli niya, maikli siya nung ipinanganak. Parang medyo brown ang ulo, tapos sobrang iksi niya, maliit lang. Punggok talaga siya, guys. Kaya ayun, ang pangalan niya ay Punggok. Yan. Ay, ang palayaw niya ay Punggingging. Ayun siya. Nasa ilalim ng mesa kasi nga may nagpapaputok. Ito namang si Itim, bilog na bilog siya, mataba. Pero lahat ay itim. Sobrang itim niya talaga, guys. As in, wala yung mga brown-brown na yan. Pero ngayong lumaki, nagkaroon na siya ng mga brown-brown. Pero nung bagong panganak pa lang siya, na puppy pa lang, ay sobrang itim. Siya yung pinakalas na lumabas. Akala ko nga patay kasi ang tagal niyang mailabas tapos hindi na siya gumagalaw. Pero, ayun, nung nabalatan na siya kasi parang nakabalot pa siya, ay after a while na umiyak naman siya, kaya buhay pala. Kasi nininervyos din ako pag nanganak yung aso, kaya nga ayaw ko nang may mga anak ng aso dito kasi nakakatakot. Pag hindi kasi nakalabas, pagka gabi siya nanganak so hindi namin madala sa vet kasi nga wala kaming alam na vet na 24 hours. Hindi kami handa. Ayun, ayan si Itim. Kaya Itim ang pangalan niya kasi sobrang itim niya, as in. Sobrang itim niya, wala siyang mga brown-brown, wala rin siyang mga white-white na yan, ganyan. Yan, puro itim yan. Pero yung mga paan niyang yan, parang nakasapatos ng puti. Ganyan na talaga yan, pero yung katawan niya, sobrang itim niyan, as in. Yan. Kaya ang pangalan niya ay Itim, kasi siya lang naman ang itim. Ayan, si Punggok naman ay maigsi lang siya nung ipanganak, bilugan, kaya Punggok ang pangalan. Ayan. Ayan ang mga tanda kasi nila nung ipanganak sila. Kaya ganyan ang mga pangalan nila. Kasi may nagsabi sa akin, ang dami naman daw magagandang pangalan. Meron daw pangalan ng artista. Bakit ko naman ipapangalan sa artista? May sarili naman akong gustong pangalan. Katulad niya kung paano silang ipanganak. Ganun ang gusto kong pangalan. O di doon ko sila ipinangalan. O di ba? Bakit ko naman papangalanan pa ng artista? Artista na nga yun. Ipapangalan ko pa dito sa aking aso. Di ba, Clover? Pwede yan si Clover kasi pagkain naman yan. Clover, oh. Ang pangalan talaga ni Clover nung ibigay sa akin ay Clover na talaga. Hindi ko na pinalitan. Yan ang kanilang kwento. Oh, ito namang si Siopaw. Yan. Samantha naman dapat yan kasi akala ko babae. Lalaki pala. Ngayon, yung kaklase naman ng anak ko, ang sabi ay Siopaw na lang. So, di Siopaw, pinangalanan siya ng kaklase ng anak ko na Siopaw. Kaya iyan ay Siopaw. Kaya, pag binibaby talk namin siya, kung ano-ano lang maitawag namin, may tipaw-paw, paw-paw, kung ano-ano lang, basta cute. Papaw! Papaw! Ayan, tumakbo na naman. Hindi siya takot sa paputok, guys. Pero hindi naman na siya bumababa. Ganyan lang siya, oh. Kaya lang, pag matagal, kunyari, mamamalengke ako, sinasarado ko pa rin to kasi nga baka bumaba, oh. Hindi siya takot. Diba? Mahirap na magtiwala. Kaya pag nawawala-wala siya sa paningin ko, ay hinahanap ko siya kasi mahirap na makababa siya dyan. Ang daming manok dyan. Siyempre, nasanay na siya na may nag-aalaga sa kanya. Tapos, biglang mapupunta siya sa buhay wild. Baka hindi siya makasurvive dyan.
Kaya pag nawawala-wala siya sa paningin ko, hinahanap ko siya. Ganyan-ganyan lang siya, oh. Hindi na siya nag-a-attempt na bumaba. Tapos, kaya naman nasabi ko na hindi na siya aalis. Kasi nga, after niya mga ilang oras diyan siyang nakaganyan, babalik naman siya dito. Kaya medyo nagtitiwala na ako sa kanya ngayon. Pero hindi ko lang alam, baka pag nakakita siya ng ibon o ano dyan, kasi pag may mga gumagalaw-galaw, naiinganyo siyang sundan ng tingin eh. Yun. Doon nga sa screen doon sa labas, muntik na siyang lumabas dyan. Nung lumabas ako, gustong sumunod. Kaso nga lang, baka makapunta ng kalsada, may binili kasi ako. Kaya ipinasok ko kaagad dito. Kasi pag nakalabas siya guys, hindi mo siya mahuhuli kasi tinatakbuhan ako eh. Kaya para hindi na siya makatakbo, na baka hindi ko mahabol, ay di ko na lang siya pinapalabas. Binilhan naman namin ng harness. Meron naman kaming biniling harness. Kaso nga lang, alam naman niyang tanggalin. Ang ginagawa niya ay gumugulong-gulong lang. Tapos yun, bongga, tanggal na yung kanyang harness. O, di ba Clover? O, kwentuhan lang to guys. Yun nga palang mga sinishare ko sa inyo minsan, katulad ng atay. Kapag matamlay ang aso, lutuan nyo ng atay ang aso, ayun, kahit na ayaw niyang kumain, talagang naiinganyo siyang kumain kasi parang mabango sa amoy nila yung atay. Kaya na-experience ko na kasi yan, kaya na-share ko sa inyo kasi nung si Axel kasi in heat, talagang buwan na hindi talaga siya kumakain. Kumakain siya pero patikim-tikim lang ganun, tapos iiyak na naman. Iniiyakan niya si Clover kasi nga hindi ko alam na ito palang naampon ko ay babae. Iniiyakan niya yan. Tapos ang ginawa ko, tinali ko siya dun sa dulo ng labahin. Doon sa dulo na yan, malayo yan. Tapos ito namang si Clover, tinali ko naman dun sa magkabilang dulo sila para hindi nga magpang-abot. Kaso nagpang-abot din, na stretch yung tali. Minsan lang yun, kaya ayun, nanganak. Kaya ito ang mga bunga. Kaya nung ipakapon ko naman, ay isinabay ko na to, 7 months si Itim, pinakapon ko na. Kaya kapon na yan si Itim, hindi na ako magdadagdag ng alaga. Kasi bukod sa magastos guys, ay paglalaanan mo talaga ng pera, pag nagkasakit, pagkain, maintenance, para hindi garapatahin. Kasi pag ginarapata sila, edi, ano nang mangyayari sa amin dito sa loob ng bahay? Di lahat kami ginalis na rito, di ba? Kaya may monthly NextGuard yung mga yan. Kaya yung mga ina-upload ko sa NextGuard ay basis namin yon para maalala ko na ay time na pala para mag NextGuard uli kasi naka 1 month na. Ganun. So ayan, ang kwento ngayong araw na to. Bye-bye na haba. Ay walang pansinan kasi gusto na rin niyang makimarites. Haba, bye-bye.